Security staff ng White House, kasintahan na binaril at napatay sa banyo. At isang kwento na puno ng tanong. Ayon kay Nationwood, nagpa-practice lang siya ng dry firing ng baril. Ibig sabihin ay pinipindot ang gatilyo ng isang walang lamang baril, ngunit may isang bala na tumago sa pader at napatay si Samantha MG, 22 taong gulang. Ngayon, nahaharap na sa kaso si Wood at tinatanong namin ang mga eksperto, totoo nga ba ang kwento niya? Ako si Anjanette Levy at ito ang Crime Fix. Bago talakayan ang malungkot na kasong ito, may gusto muna akong ikwento tungkol sa isang bagay na ginagamit ko ngayon at nagustuhan ko. Isa itong app na tinatawag na Upside at nagbibigay ito ng cashback sa mga bagay na madalas mong binibili, tulad ng gasolina, groceries at takeout. Ganito ang gagawin mo. I-download mo lang ang Upside ng libre. Piliin mo ang isang offer sa isa sa mahigit 100,000 lokasyon nila at magbayad ka gaya ng karaniwan gamit ang credit card. Pagkatapos, i-verify mo lang ang binili mo at ayon, makukuha mo na agad ang pera mo pabalik. Halimbawa, kung kailangan kong magpagas o mag-takeout, titingin muna ako ng offer sa Upside. Pagkatapos gumastos, lalabas na agad ang pera sa app na pwede kong ilipat sa bank account ko. Ang karaniwang gumagamit ng Upside ay nakakakuha ng $254 taon-taon. Sino ang hindi matutuwa dito? Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o i-scan ang QR code sa screen at gamitin ang promo code na CrimeFix para sa dagdag 25 sentimo na bonus kada galon sa unang tangke ng gas. Si Nationwood, 25 taong gulang, ay dating nagtatrabaho sa seguridad ng White House. Ngunit hindi ito nakatulong nang masamkot siya sa legal na problema matapos mamatay ang kanyang kasintahan sa kanilang apartment sa San Francisco. Ayon sa pulisya, si Nation ang bumaril at pumatay sa kanya. Kinasuhan si Nationwood ng involuntary manslaughter. Ang biktima, 22 anyos na si Samantha MG, ay bagong graduate mula San Francisco State University. Noong Marso 24, bago mag-alas 11 ng gabi. Nang matagpuan si Samantha na may tama ng bala sa kanilang apartment, namatay siya sa ospital. Ayon sa mga source na sinipi ng San Francisco Chronicle at ng San Francisco Standard, sinabi ni Wood sa pulisya na nagpa-practice lang siya ng dry firing ng baril niya. Ibig sabihin noon ay pinindot niya ang gatilyo ng baril na akala niya ay walang laman. Pero may bala pala ang baril. Mamaya, may makakasama akong eksperto sa baril para pag-usapan ang dry firing at tamang paraan nito. At ipapakita ni Steve Wolf sa iyo at sa akin kung paano dapat gamitin ang baril kapag nagda-dry fire. Ayon sa mga source na binanggit ng mga media outlets sa San Francisco, tumagos ang bala sa isang pader at tinamaan si Samantha MG na nasa banyo noon. Tinawag ito ng public defender ni Wood na, ayon sa kanya, isang kakila-kilabot na aksidente. Ganito kasi, si Nationwood ay nagtatrabaho sa seguridad. Ayon sa LinkedIn niya, nagsagawa siya ng paunang paghahanda kasama ang US Secret Service. Kasama siya sa team ni Pangalawang Pangulo Kamala Harris sa event sa San Francisco. Kaya kung may ganong karanasan ng tao, tapos sinabi niyang di niya alam na may bala ang baril niya at nagda-dry fire lang, talagang mapapaisip ka. Aksidente ba talaga ito? Paano nakalusot ang bala mula sa isang kwarto, tumagos sa pader, at nakapatay ng tao sa kabila? Magtatanong tayo sa forensic death investigator dahil kapag tumagos ang bala sa pader at napatay ang tao sa kabila, ebidensya ang magsasalita. Madalas hindi tugma ang ebidensya sa kwento ng nagpaputok ng baril. Iyan ang mga tanong na susuriin natin. Simulan natin sa mga bagay na alam talaga natin. Noong Martes, Marso 24, bago mag-alas 11 ng gabi, rumesponde ang mga pulis ng San Francisco sa isang bahay sa 22nd Avenue sa Sunset District. Ayon sa San Francisco Police Department, pagdating ng mga pulis ay nakita nila ang babaeng binaril. Sinubukan siyang iligtas at dinala ng mga paramedics sa ospital, ngunit namatay pa rin siya. Ang biktima, 22 taong gulang na si Samantha MG, ay nagtapos noong 2025 sa San Francisco State University, kung saan siya ay nag-aral ng interior design at arkitektura. Ayon sa LinkedIn page niya, naging design assistant siya sa isang interior design firm sa Presidio Heights. Ipinakita ni Samantha sa Instagram ang hilig niya sa paglalakbay, arkitektura at disenyo. At madalas siyang nagpo-post ng larawan mula sa mga trip niya, gaya ng biyahe sa Yosemite kasama si Nationwood noong isang taginet. Ngayon, ang kinasuhan sa pagkamatay niya, si Nationwood,
25 taong gulang na nagtapos din sa San Francisco State at ayon sa San Francisco Standard, kinumpirma ng kaibigan na may relasyon sina Wood at MG. Ipinapakita sa Instagram ni MG na magkasama sila, kabilang ang isang post noong 2025 na may caption na naglakbay, kumain, gumawa ng mesa at naging tunay na adulto noong 2025. Magkasintahan ito, magkasama sa isang bahay. Noong gabi ng Marso, 24 may mangyari sa loob ng apartment na iyon. Ayon sa San Francisco Chronicle at Standard, sinabi ni Wood sa pulisya na hawak niya ang baril at nagpa-practice lang ng dry firing. At gaya ng nabanggit ko kanina, ito ang pagsasanay ng paghatak ng gatilyo sa baril na inaakala ng gumagamit na walang laman na kadalasang ginagawa para mag-practice ng trigger control o para mas makilala ang baril. Pero ayon sa kwento ni Wood sa pulisya, may laman ang baril na ito. May bala talaga sa loob ng chamber. At nang hinila niya ang gatilyo, pumutok ang baril. Ang bala, ayon sa parehong mga source, ay tumagos sa isang pader at sa kabila ng pader ay ang banyo kung saan naroon si Samantha MG. Tinamaan siya ng bala at namatay. Ngayon, talakayan natin ang mga sumunod na pangyayari. Ayon sa San Francisco Standard, may kapitbahay na nagulat ng duguang tao sa bangketa sa labas ng gate ng Abraham Lincoln High School. Wala pang kumpirmasyon mula sa pulisya sa detalye, pero tiyak na nanatili si Wood sa lugar. Ayon sa public defender niyang si Doug Welch, sinabi niya sa korte na mula nang mangyari ito, hindi umalis si Ginoong Wood at sinikap lang niyang makakuha ng tulong para kay MG. Pagdating ng mga pulis, siya ay lubos na nakipagtulungan at naging bukas sa kanila mula simula hanggang matapos. Noong Biyernes, Marso 27, humarap si Wood sa korte para sa kanyang arraignment. Ayon sa Mission Local, nakayuko lang siya sa buong proseso at minsan tinatakpan ng mukha gamit ang kamay. Hinaling ng abogado ni Wood na si Doug Welch na palayain siya, iginiit na hindi siya flight risk at sinabi na mukhang aksidente ito. Sa palagay ko, gagawin ni Ginoong Wood ang lahat para gawin ang tama. Ngunit nag-alala si Assistant District Attorney Alice Wong. Sinabi niyang bago ang pamamaril, aalis na si Wood sa San Francisco para sa National Guard. Dahil dito, flight risk siya at sumang-ayon ang hukom. Itinakda niya ang piyansa sa $300,000 at naglatag ng kondisyon. Kung makapagpiyansa si Wood, dapat siyang magsuot ng ankle monitor, isuko ang pasaporte at anumang armas, at pumayag na masuri anumang oras. Nakatakda ang kanyang paunang pantinig sa Abril 9. Ngayon, tungkol sa kaso ng involuntary manslaughter, ayon sa mga dokumentong isinampa ng tanggapan ng District Attorney, inaakusahan si Wood na napatay si Samantha nang walang malasya. Mahalaga ito. Ang involuntary manslaughter sa batas ng California ay pagpatay na di sinasadya, ngunit dulot ng kriminal na kapabayaan. Ang kaso ay may maximum na 4 na taong pagkakakulong. Nag-plead not guilty si Wood. Ngayon, tatalakayin natin kung sino si Nation Wood dahil mahalaga ang kanyang background. Ayon sa LinkedIn profile niya, inilalarawan ni Wood ang sarili bilang isang independent pre-event site security advisor. Sabi sa kanyang profile, nagbibigay siya ng quote, external advisory site security assessment para sa mga event na may VIP attendance. Sinasabi rin doon na may karanasan siya sa site walkthroughs at advanced coordination kasama ang US Secret Service para sa matataas na opisyal ng gobyerno at mga taong may malaking yaman. Kinumpirma ng tagapagsalita ng White House sa San Francisco Chronicle na si Wood ay empleyado ng administrasyon ni Biden. Ayon sa LinkedIn niya, nagtrabaho siya roon mula Nobyembre 2023 hanggang Hulyo 2025 at may litrato rin sa profile niya. Makikita siyang nakangiti kasama si Nui Vice Presidente Kamala Harris sa harap ng presidential jet. Ang caption ay nagsasabing, lubos na nagpapasalamat na nabigyan ng pagkakataong makatulong kay Vice Presidente sa kanyang biyahe sa APEC sa San Francisco. Isa siyang lalaki na may pagsasanay sa seguridad, nakatrabaho kasama ang Secret Service at ayon sa kanya, marunong sa baril, kontrol sa pagpasok at daloy ng galaw. Ayon sa kanyang pahayag sa pulis, pinindot niya ang gatilyo ng baril na hindi niya alam na may bala habang nasa apartment at ang kasintahan niya ay nasa kabilang kwarto. Ngayon, bumabalik tayo sa ilang tanong na iyon. Ano ang ibig sabihin ng dry firing? At paano nagkakamali rito ang isang taong may karanasan at sinanay sa seguridad? Ang pisikal na pangyayari ay nagbubunsod ng mga tanong. Isang bala ang pinaputok mula sa isang kwarto,
tumagos sa pader, at tinamaan ang tao sa kabilang kwarto. Ano ang hinahanap ng isang forensic death investigator kapag tumutugon sila sa isang eksena na tulad nito? Pagdating ng pulis, hindi lang babae na may tama ng bala ang nakita nila. Nakakita sila ng apartment na may pader. May butas ng bala. Salute nito. At isang kwento. Masuri. Kumpara sa ebidensya. Kaya para talakayin ang malungkot na kasong ito, ipakikilala ko si Joseph Scott Morgan, isang forensic death investigator. Isa rin siyang host ng sikat na podcast na Body Bags. Kaya Joseph, isa ka sa mga unang tao na naisip ko nang mabasa ko ang tungkol sa kasong ito. Ayon sa mga source, sinabi umano ni Nation Wood sa mga autoridad na isa itong kakila-kilabot na aksidente na nagpa-practice lang siya ng dry firing ng kanyang baril at hindi niya alam na may bala ito. Ayon sa mga source, nabaril niya ang kanyang kasintahan sa kabila ng pader habang naliligo ito sa kanilang apartment. Paano mo nga ba mapapatunayan na totoo nga yon? Hindi ko maintindihan kung bakit ka mag-dry firing. Ibig sabihin, nagpa-practice kang magpaputok ng baril na walang bala sa apartment. At napakahirap talagang pagsama-samahin ang lahat ng ito mula sa pananaw ng investigasyon. Isa sa mga hinahanap mo kapag may baril na pinaputok. At dumadaan ito sa tinatawag nating intermediate target na sa kasong ito ay ang pader. Uh, the ang mismong projectile ay hindi na magiging nasa normal nitong estado. Alam mo, kapag iniisip mo ang isang bala na dumadaan sa isang ibabaw, uh, you, alam mong malamang magkakaroon ito ng ilang deformidad. At ang dagdag pa dito ay ang katotohanang hindi lang basta may bala na tumagos sa pader at tumama sa dalagang ito, kundi bukod pa roon, Anyinet, ang bala ay tumagos sa pader na tila bahagi ng shower at tinamaan siya. Kaya na yon may balakang tumatagos sa drywall, maring tumama sa isang stud halimbawa na nasa loob ng pader at pagkatapos ay kailangan pa nitong tumagos sa kabila na maaring drywall din ang likod at pagkatapos ay dadaan pa sa plastic na dingding ng shower. Pamilyar naman ang lahat sa mga plastic na shell na ini-install o kaya naman ay ilang uri ng tile. Ang mismong projectile ng balang ito ay sobrang deformed. Kapag tumama ito sa katawan, iba na ang entry wound kumpara dati. Halimbawa, kung nagpaputok ka ng isang bala na buo pa sa isang tao, kung saan walang tinatawag na intermediate target. Kaya mula sa pananaw na yon, ang pisikal na itsura ng entry wound mismo sa autopsy ay magiging kapansin-pansin talaga. Makikita mo ito. Makikita mong deformed ang bala, maaring nakabaon sa laman at hindi tumama sa buto. At makikita mo na may iba pang bagay dito, kaya isa yan sa mga paraan kung paano natin ito titingnan. Ang nakakagulat pa rin para sa akin ay meron kang isang tao na tila bahagi ng security staff sa White House. Ngayon, hindi ibig sabihin nito na may mahusay kang common sense, pero dapat alam mo kung paano tama hawakan ng baril. Kaya nga, ang katotohanang magpapaputok ka ng baril sa loob ng apartment, kahit pa dry firing lang, nasa apartment ka pa rin. At kaya siguro hindi mo tiningnan ang baril para siguraduhin, una, na hindi ito loaded. At pangalawa, alam mo, pinag-uusapan din natin ang ibang bagay, tulad ng trajectory. Bakit ka nagpapaputok ng baril sa direksyon kung saan naliligo ang girlfriend mo? Kaya ba ang trajectory bilang isang death investigator? May ibig sabihin ba yon sa investigasyong ito? May ibig sabihin ba ito para patunayan ang intensyon, aksidente, alam mo na kung aksidente ba ito o hindi? O wala ba itong saysay sa sitwasyong ito? O kung babalikan ng mga nakaraang taon, may luma akong ibabahagi. Isipin mo ang kaso ng Blade Runner. Isa sa mga bagay doon ay may una munang tinamaang harang dahil pinaputok niya ang baril na dumaan sa pinto ng banyo. Hindi ko alam kung naalala mo yon. At malaking bahagi ng kasong yon ang trajectory. Siyempre, alam mo, kailangan mong isaalang-alang na suot niya ang kanyang mga prosthesis. Pero bukod doon, ano nga ba ang ugnayan nito sa geometry?
Tungkol sa tao sa nagpapaputok ng baril, kaugnay ng biktima. Nakatayo ba sila? Sige, nakatayo ba sila o nakaupo? Katabi lang ba siya ng mesa sa kusina at biglang nagpaputok? Nagpaputok lang ba siya sa pader na ganito o mas nakatayo siya ng tuwid habang nagpapaputok pababa? At kailangan mo ring iugnay yon sa kung saan ang pasukan ng bala sa kanya. Muli, ang intermediate target sa kasong ito ay maaring magbago ng datos tungkol sa trajectory. Dahil kahit na nagpapaputok ka sa isang tuwid na linya, tama, nabawasan mo na ang bahagi ng inertial energy ng bala na yon. Pero meron pa rin itong sapat na lakas para magdulot ng nakamamatay na pinsala kapag tumama. Kaya ito ay isang napaka-komplikadong kaso. Talagang interesado ako sa mga kasong isinampa nila laban sa kanya sa mayon. Kasi kailangan kong sabihin sa iyo angit sa karanasan ko tuwing naririnig kong may nagsasabing aksidente ang pamamaril. Okay? Kahit pa ito ay sariling gawa o may ibang nasaktan, talagang pag-aaralan ko ng mas insina ng kasong ito, higit pa kaysa sa iba. Dahil sa sinasabi mo, yung mismong paggamit niya ng salitang dry firing ay nagpapahiwatig na pamilyar siya sa mga baril. Tama ba? Hindi lahat ng karaniwang tao gumagamit ng ganong termino. At may mga ehersisyo sa dry firing. Ngayon, may teknolohiya na hindi na kailangan lagyan ng bala ang baril para mag-dry firing practice at pwede na itong gawin sa bahay gamit ang simulation. Isa lang itong kakaibang sitwasyon. At sa tingin ko, kinasuhan na nila siya bago pa man makuha ang anumang uri ng datos. Sa puntong ito, hindi ko akalain na ganong kabilis nilang matatapos ang rekonstruksyon ng crime scene. Maring nagawa na nila, pero dumating na ang prosekusyon sa ganitong desisyon at kinasuhan pa rin siya. Tingnan natin kung may lalabas pang iba, lalo na kung may dagdag na kaso rito. Oh, sa ngayon, ito ay involuntary manslaughter. Pero tuloy pa rin ang investigasyon. At magugulat talaga ako. Magugulat ako kung nakakuha na sila ng totoong matibay na datos mula sa crime scene reconstruction. Alam mo, iisipin mong dinala na nila yung 3D na kagamitan sa Pharaoh system? Oo, sa Pharaoh system para iskan yung eksena, alam mo yon, na magiging masinsinan talaga sila dito. Pero, hindi mo rin masasabi. Pwede na itong maging involuntary manslaughter na yon. Pwede pang pabigatin ang mga kaso. Hindi ko sinasabi na siguradong may mas malala pang mangyayari, pero sinasabi ko lang. Sa tingin ko, kailangan talagang magkaroon ng masusing investigasyon dito, gaya ng sinabi mo. Kasi ang mga detalye, base sa alam natin ngayon, parang sobrang nakakabaliw talaga. Patay na si Samantha at nararapat lang mabigyan ng sagot ang kanyang pamilya. Joseph Scott Morgan, salamat. Walang anuman, Anjanette. Anumang oras. Kaya kung katulad mo ako, iniisip mo siguro kung paano nangyari na ang isang tao na may background sa seguridad at may alam sa baril ay nagpaputok ng baril para mag-practice sa kanilang apartment gamit ang baril na nagkataong may bala. Kaya gusto kong tawagin ang eksperto sa kaligtasan ng baril na si Steve Wolf para pag-usapan ito. Steve, ilang beses na rin tayong nag-usap tungkol sa kaligtasan ng baril. Una, gusto kong malaman ang iyong unang impresyon sa kasong ito. Dahil talagang nagulat ako na ang isang tao na dating security staffer, isang advanced security staffer ng White House, ay nasa kanyang apartment na isang mas maliit na lugar. Ang unang patakaran sa dry firing ay siguraduhing ligtas ang lugar at walang laman ang baril. Ginagawa niya ito sa lugar kung saan pwede siyang magpaputok sa pader o kung nasaan ang nobya niya sa kabila. Kailangan kong itanong, ano ang iniisip mo dito? Ang ligtas na lugar para sa dry firing o clear dry firing ay mahalaga dahil unang hakbang dito ang pagsigurong walang laman ang baril. Dapat ito ay lugar na hindi kakita ng iba para kung may sumilip sa bintana, hindi nila akalaing may binabaril kang tao at tatawag ng 911. Kaya kahit anong lugar ay pwede basta't pribado ito. Pero syempre,
mas mahalaga itong unang issue na hindi na-clear ang baril. At ang proseso ng pag-clear ng baril ay talagang simple lang. At tuwing kukuha ka ng baril, kailangan mo itong i-clear o tiyakin kung may laman ito dahil dadalhin mo o gagamitin mo ito. Kaya gusto kong ipakita sa iyo, Angget, ang proseso kung paano ligtas na i-clear ang isang baril. At ipapakita ko sa iyo yan sa dalawang magkaibang klase ng baril, sa revolver at sa semi-automatic. Ayos ba yun sa iyo? Oo, ayos lang sa akin yon. Sa tingin ko, napakahalaga nito kasi ito ay isang bagay na dapat ginagawa ng kahit sino, kahit kailan. Ang pangunahing patakaran sa baril ay ituring laging loaded ang baril. Tama ba? Kaya hindi mo dapat itutok ang baril sa kahit sino, kahit na iniisip mong hindi ito loaded. Tama, laging loaded ang lahat ng baril, unang patakaran. Walang dahilan para isipin na akala ko hindi loaded. Maliban na lang kung ikaw mismo ang nag-check loaded ang baril. Yan ang status nito. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang tamang paraan ng pag-clear ng baril. Magsisimula tayo sa pinakasimpleng baril. Ito ay isang revolver. Kapag pinulot ang baril, hawakan ito sa frame, stock o grip. Dito mo lang ito dapat hawakan. Huwag ilalagay ang daliri sa gatilyo. Panatatilihing nakaturo ang baril sa ligtas na direksyon na walang tao kahit lampas pa sa 5 patong ng sheetrock. Tama? Susunod, buksan ang silindro dito. Kapag binuksan mo ang silindro, hawakan ang baril sa kaliwang kamay. At makikita mo dito na may bala sa loob. Kaya kukunin mo ang baril at ituturo ito pataas. Malalaglag ang bala. At pagkatapos, i-activate mo ang extractor rod dito. Tara, mag-focus tayo ng maayos dyan. Tingnan natin. Sige. Kaya kapag itinulak mo, palabas ang extractor rod, makikita mong itutulak nito palabas ang bala. Pagkatapos, suriin mong mabuti ang silindro at tsaking malinaw na walang laman ito. Makikita mo ang 6 o 5 walang lamang silindro, depende sa uri ng baril. At sa puntong iyon, malinaw na ang baril hanggat ito ay nasa iyong mga kamay at kontrolado mo. Paano yung mga bala na kakailabas lang natin? Madalas, sa firing range, nag-ensayo ang mga tao ng tamang paglalagay ng bala sa baril. Ibig sabihin, may muscle memory ka na nagsasabi na kailangan mong lagyan ng bala ang baril. Isa lang itong bagay na nakasanayan mong gawin. Kunin mo ang mga balang inalis mo mula sa baril. Ikaw, Ilipat mo ito sa ibang lugar. ilagay mo ito sa ibang mesa sa ibang kwarto. Sa ganitong paraan, hindi mo magagamit ang muscle memory mo para maglagay ng bala habang nag-iensayo. Ngayon, nasiguro mong walang laman ang baril at wala kang bala sa kwarto mo. Ngayon ay maaari mo nang isara ang silindro at magiging ligtas ng pindutin ang gatilyo ng baril na ito. Pwede din mong praktisin ang tinatawag na dry firing na mula ngayon ay tatawagin ko ng clear dry firing, kung saan unang hakbang ay siguraduhing walang laman ang baril. Pwede kang mag-practice dito. Mahalaga ang dry firing para maging bihasa sa baril. Maari kang maging bihasa sa baril kahit isa lang sa 7 training session mo ang may totoong bala at ang 6 ay dry firing lang. Pero sa bawat pagkakataon na gagawin mo ito, kailangan mong siguraduhin na walang laman ang baril. Ang Inet, may tanong ka ba? May tanong ako. 2 pa nga. Kahit na malinaw na walang laman ang baril na yan, ang revolver na yan, masasabi mo ba na dapat pa ring mag-dry fire ng baril kahit walang laman sa isang lugar tulad ng apartment? Ibig kong sabihin, siguro doon ka nakatira. Pero kahit ganun pa man, kung ang bawat baril ay laging itinuturing na may laman, yan ang number 1 na patakaran sa mga baril. Dapat mo pa rin bang gawin yon sa loob ng apartment? Ligtas gawin sa apartment yon basta walang laman ang baril. Kaya ang patakaran ay laging ituring na may laman ang baril. Pero kung ikaw mismo ang nag-clear ng baril at habang hawak mo ito at kontrolado mo, itinuturing na clear at medyo ligtas ang baril. Tama ba? Walang bala na lalabas dahil walang bala sa loob.
Ngayon, kung ilalapag ko ang baril na ito, ano ng baril na ito? Isa na itong loaded na baril dahil wala na ito sa kamay ko at sa kontrol ko. Kaya kapag pinulot ko ulit ang baril, tuwing pupulutin mo ang baril, ika-clear ulit natin ito. Tiyakin natin na walang laman ang mga silindro. Natiyak na ulit na walang laman ang baril na ito at ligtas para sa dry fire practice. Hindi ibig sabihin na itutok mo ang baril sa tao. Huwag itutok ang baril sa anumang ayaw mong sirain. Kaya kailangan mong malaman kung ano ang nasa harap ng baril mo. Pero hindi puputok ang baril na ito dahil wala itong bala. Sige, ituloy mo na. At sa tingin ko, kahit nasa apartment ka, ayaw mo pa ring itutok ito sa kahit anong direksyon na may tao o bagay. Kung saan maaring may paaw sa kabila ng pader, na sa isang apartment ay talagang mahirap iwasan. Maliban kung alam mo, tinutok ko ito sa kwarto ko na alam kong walang tao. Oh, itinapat ko ito sa pader na ladrilyo sa labas. Tama, kaya ang isa pang uri ng baril na mas karaniwang dala ay ang semi-automatic na pistola. Mulay, kung gusto kong mag-dry fire nito o mag-clear dry fire dito sa bahay ko, pupulutin ko ito nang hindi hinahawakan ang gatilyo at pindutin ang release ng magasin dito. Kaya pindutin natin ang release ng magasin at lalabas ang magasin. Ibig sabihin ba nito wala ng laman ang baril? Hindi pa, kasi posibleng may bala pa rin sa chamber, tama? Dapat lang. Kaya hiilahin ko ang slide paatras at sasaluhin ang natitirang bala. At ngayon, kahit natanggal ko na ang bala, ano ang susunod na hakbang? Kunin ang bala. Ilipat mo ang bala sa kabilang dulo ng kwarto o sa ibang kwarto para hindi mo ito aksidenteng mapulot at mailagay ulit, lalo na kung nakasanayan mo na itong gawin. Sige, kahit natanggal na ang magasin at walang laman ng chamber, kailangan pa ring mag-visual inspection. Kaya titingin tayo dito. Sisiguraduhin nating wala na ang magasin, tapos titingin tayo dito at i-check ang breach area dito, sisilipin ang chamber at makikita natin na wala na ring laman doon. Makakasilip ko talaga dito ngayon at makikita mo ang pinky mong gumagalaw sa loob. Subukan kong itutok ito ng tama. Siguro hindi ganoon ka-dexterous. Sige, ganito. May nakikita akong kaunting liwanag doon. O, pwede kang maglagay ng flashlight doon at makikitang tumatagos ang ilaw dahil walang laman. Kaya malinaw na walang laman ang baril. Hanggang kailan? Hangat hawak mo ito. Ayan, hanggat hawak mo ito at kontrolado mo ito. Kaya pwede ko na itong isara na yon. Nasiguro nang walang laman ang baril. Kaya pwede ko na itong itutok sa ligtas na direksyon, ilagay ang daliri sa gatilyo at i-dry fire. Ang ganitong baril ay kailangang mag-cycle sa bawat putok. Pwede ko ito makapanaw maayos at mag-practice na tumutok sa target at dahan-dahang pumindot ng gatilyo nang hindi gumagalaw ang mga sight. Gawin mo lahat para maging bihasa ka. Pagkatapos, pwede mo nang ibaba ang baril. Ngayon, ano na ang baril? May bala na ito. Iyan ay baril na may bala. Kaya tuwing kukunin ko ito, tinitingnan ko muna. Wala dito. Wala dito. Wala dito. Tama. Ngayon, pwede ko na itong isara ulit. Na-clear na ang baril, ligtas na mag-dry fire para sa i-dry fire matapos siguraduhin walang laman. Kaya ayan, yan talaga ang napakasimpleng proseso ng pag-clear ng baril para mag-dry fire. Kahit revolver o automatic pa yan. Tulad ng napag-usapan natin kanina, alam mo, sinabi mong ang semi-automatic ang mas karaniwang dinadala na baril. Nagdududa talaga ako. Hindi natin alam ang baril. Hindi natin alam ang modelo o kung anong klase ng baril ang hawak ni Nationwood noong araw na yon. Pero sa tingin ko, mas malamang na semi-automatic ang hawak niya. Kaya siguro tinanggal niya ang magasin, pero hindi niya tiniyak na walang bala ang chamber. Baka yon ang nangyari dito. Malamang nga. Tama. Tinanggal niya ang magasin pero nakalimutan niyang may gasolina pa sa makina. Right. Pwede mong tanggalin ang tangke ng gasolina, pero kung may natira pang gasolina, makakasagasa ka pa rin ng tao. Ganoon din dito. Kahit tanggalin mo ito, basta may bala pa, puputok pa rin. At sa kasamaang palad, sa semi-automatic na baril, mas malaki ang posibilidad na pumutok ito at madalas ay sinasadya dahil siguradong puputok ang bala na nasa chamber.
Sa revolver, pag pinulot mo, ano ang gagawin mo? Pulutin mo, tsaking wala ng bala. Tama? Kaya sa revolver, kung may natirang bala doon, alam mo, baka 1 sa 6 ang tsansa na puputok ito. Tama? Dahil 6 ang silindro mo, kapag sa walang lamang silindro, bumagsak ang martilyo, walang mangyayari. Pero sa semi-automatic, iisa lang ang pwesto ng bala at iyon ay sa chamber. Kaya siguradong puputok agad sa unang pindot. Kaya hindi talaga siya nagsasanay ng dry firing nun. Unang putok pa lang niya yun dahil may bala na agad sa chamber. Bakit nga ba maganda ang dry firing sa pag-ensayo? Kasi hindi mo nararanasan yung sipa ng baril na mararamdaman mo kapag nasa firing range na may bala ang baril mo. Sinasabi mo maganda itong gawin para mag-practice. Bakit na ba? Akala ko, mas gusto mo mag-practice sa firing range na may target at maranasan ang sipa ng baril. Oo, gusto mo. Pero hindi ang recoil ang nagpapatama ng mga bala sa target. Ang tamang teknik ang nagpapatama ng mga bala sa target. At kaya mo ma-develop ang tamang teknik sa pamamagitan ng mga dry firing exercise kapag na-clear na ang baril na pwedeng gawin sa bahay. Madalas, isa sa bawat 7 practice session mo sa firing range ay para patunayan kung nakakatulong nga ang dry fire practice sa pagpapatama ng bala sa target. Ang pagpapatama ng mga bala sa target ay nangangailangan ng tamang galaw ng paa, posisyon ng balakang, katawan, balikat, braso, tamang hawak, tamang sight alignment, at kontrol sa gatilyo. Lahat ng yan ay kaya mo maging mahusay kahit walang sariling bala. Sa katunayan, nagkaroon ng mga buong klase ng mga bagong pulis sa gitnang silangan. May isinagawa kahit walang bala dahil ang bansa ay nasa gitna ng digmaan. Ang mga nagtapos mula sa mga klaseng iyon ay mas magaling pa nang nagkaroon sila ng bala kumpara sa mga kadeteng laging may totoong bala sa pagsasanay. Hindi nila inaasahan ang recoil dahil hindi nila ito naranasan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit pumapalya ang mga tao sa target. Ano ang dapat kong gawin kapag kinuha ko ang baril? I-clear mo muna, tama? Suriin mo ng mabuti at siguraduhin walang laman ito. Ngayon, kung sa tuwing nagpapaputok ako ng baril na to, ganito ang nangyayari. May ilang tao na magkakaroon ng takot dito. Bago pumutok ang baril, itinuturo na nila ito pababa dahil takot sila sa recoil. Kung hindi mo pa naranasan ang recoil, mapapansin mong kaya mong galawin ang baril nang hindi ito gumagalaw dahil wala kang inaasahang recoil. At ang pag-anticipate na yan ang talagang dahilan kung bakit sumasablay ang mga tao. Napaka-interesante. Sige, babantayan namin ang kasong ito dahil, alam mo, nung una ko itong narinig, ikaw agad ang naisip ko. Isa ka sa mga unang tao na pumasok sa isip ko. At talagang nagulat ako na may gumagawa ng dry firing sa isang apartment. Pero ngayon, pagkatapos kitang makausap, siguro hindi na ako ganoon ka nagulat. Alam mo, 4 lang talaga ang mga patakaran sa kaligtasan ng baril. At ang dahilan yan ay gusto nating gawing simple at maikli para madaling matandaan ng mga tao, di ba? Lahat ng baril ay laging may laman. Huwag mong hayaang itutok ang baril sa kahit anong ayaw mong sirain. Ilayo mo ang daliri mo sa gatilyo hanggat hindi pa nakahanay na ang sights mo sa target at siguraduhin mo palagi ang iyong target at kung ano ang nasa likod nito. Kaya kapag may narinig kang aksidente na ganito, alam mong may lumabag sa isa o higit pa sa mga patakaran niyon. Pero kung palagi mong tatandaan na laging may bala ang lahat ng baril at kailangan mong siguraduhin walang laman ang baril bago mo ito hawakan para sa kahit anong dahilan maliban sa pagpapaputok, magiging ligtas ka at mapapanatili mong ligtas ang ibang tao. Walang duda. Steve Willow, salamat. Maraming salamat, Anjanette. Nakapiansa na si Nationwood, naka-ankle monitor, at may preliminary hearing sa Abril siyam. Sa ngayon, hinihintay ni Wood ang susunod na petsa sa korte habang nagluluksa ang pamilya ni Samantha MG sa 22 taong gulang, nagtapos noong nakaraang taon at may maliwanag na kinabukasan. Dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod.